Good morning. Dito naman tayo, daily routine, walking. Oras ngayon is 6:50. Mamaya maganda tayo. Discuss tayo ng about yung sa gut natin. Gut health, GUT. GUT ba? GUT health. Kasi importante yan sa mga alcoholic. May dahil motor. Okay, tapos pag-usapan natin yung mga kondisyon ng mga natin, kalamnan sa tiyan. Ano ba, kasi may nalalaman ako na konti lang doon, kaya may katunan natin yung video. Okay, yes, good morning. Start naman tayo vlog routine natin. Kung may nagtatanong kung bakit ko ito ginagawa, kasi tinatawag tayong, kumbaga, yung kasabihan na yung papunta ka pa lang, pabalik na ako. Alam nyo ba yun? Na siyempre meron tayong nagtatrabaho. Usually ganun yan, routine yan, routine. Magtatrabaho ka, tapos siyempre 1 week yan or 5 days kapag nasa government ka. Kung sa private, abutin ka ng Sabado or minsan Linggo. Ay, may ipitaw. Ayun, daming ibon dito. Abutin ka ng 6 days, kung minsan 7 days. Yan, pagod talaga yun. Katawan natin is under stress. Yung utak natin, grabe yung yan, grabe yung ayan, hey. part 2, part 3 na yata ito. Morning. Putol-putol kasing video kasi puno na pala yung downloads ko, storage ko. So anyway, tuloy tayo sa discussions natin about yung sa trabaho, tapos stress, tapos paano nag-cook, diba? Doon na sa magti-take ka ng alcohol para ma-relieve yung stress, yung anxiety na na experience mo sa trabaho. Kasi sobrang pagod, imbalance ba, ang katawan mo pagod na, yung isip mo active pa. Yan ang tamang So ang usually yung mga lalaki nagiinuman para pati yung utak nila ma-relax. Kumbaga parang sasakyan ba, kailangan ng brakes para huminto. So ang ginagawa nilang brakes yung alcohol. Alam nyo ba, ang alcohol is toxin yan siya. Okay lang siguro yung mga organic, yung mga tuba, kasi walang hindi siya synthetic, hindi mahirapan yung liver at kidney mo sala. Baga healthy siya ba. Pero may alcohol lang yan kasi fermented natural lang, natural process. Pero tong toxins is kasi mahirap, mabigat yan sa kidney or sa liver natin.
Yun ang sabi ng doktor, 1 hour. Ang iyong isang shot mo, standard shot, 1 hour mo yan i-process, isalain. So, yan mahirap. Pero, sandali lang, sarap. Mga 1 hour or kasi ma-relax ka, makatulog. Pero bukas, masakit naman ang ulo mo. Kasi yung liver mo naman ang overwork kasi sinasala niya. Yan, ganyan. So, yun ang sinasabi ko. Yung, di ba, trabaho ka na trabaho, ang katawan mo pagod, gusto matulog, pero ang isipan mo awake, alert, kasi non-stop yung every hour na minutes may decision ka ginagawa. Ang utak mo is nasanay. Yan. Pero time na matulog ka na, hindi mo naman kailangan mo na pampatulog yung alak. So, ay, madamo. Balik tayo. Ayun, may pera ka nga, pero katawan mo naghahanap naman ng peace, di ba? Alam mo, maka-retire ka, meron kang benefits na lagay natin 3 million ba? 3 million. Oh. Siguro yung kasama na yung yan, kasama ng mga naipon mo sa bangko. Kung magaling kang mag-ipon, kaya mo 5 million. Ayan. Paano mangyari kung katawan mo bagsak, pati liver, masakit ba, may asthma, ba yan, hipa, sama, diba? Kasi katawan natin nagtatrabaho, parang yan sa alam yung sa war veterans, yan ang magandang example. Kasi malaki ang benepisyo nila, sa pagiging war veterans. Kaso kailangan nila ng di ba yung minsan yung iba war shock sa giyera, yung kanilang utak merong mga hindi man natamaan yung katawan, pero utak nila kasi continuous yan may fear, may takot at anxiety. Yan, pagkabalisa. So kailangan nila ng occupational therapy. Yan. Direct na. Kasi occupational therapy, yan yung mga trabaho na hindi mapalitan ng AI, diba? Kasi yung AI is puro logic, samantalang yung tao may kasamang yan, ganito tawag yun yung nakikiramay good sa na pasyente, compassion, gano'n. Ano pa ba? Yan, basta kung robot, kaya niya siguro maglagay ng bindahe, itahi yung mo, itahi yung mga sugat mo, pero walang walang pag-iingat. Basta ganun lang, i-execute niya lang. Samantala yung tao kailangan pa ng
ginagawan pa ng konting pag-iingat. May occupational therapy. Parang ganan. Ano tayo? Doon na. Ang alcoholism is ano kasi yan? Contagious. Balik tayo doon. Kapag nakainom na, parang ano na, euphoria na talaga yan. Hindi ka na mapakali kapag hindi ka makahawak ng baso, yung kiliti na sa utak ba. Kagaya na itong ginagawa ko, di ba? Parang nakikiliti ako kasi walking, ganun ba. Pero iba naman ito kasi ano to, physiological. Yung alcohol is psychological. Nagagamit ka ng psychology na ano, ito masarap to. Pero itong sa akin is tumitrigger yung dopamine ko sa exercise. Kapag ako napawis at saka napapagod, yun, ganun ang ganun nag-release yung dopamine ko. Hindi yung sa hawak ng baso at saka lang chemical yun. Ito is physical ito, involved dito, physical. Kaya ang kasi ng alcohol, di ba stimulate yung brain mo. Pagod na pagod, gusto paglagay mo ng ng alcohol, meron siyang chemical na gamma aminobutyric acid. Yan. So pinapahina niya yung pag-iisip mo. At nag-relax ka. Mag-break ba? Parang break siya sa utak. Pero meron palang alam nyo ba, merong kaya din ng herbal ang ginagawa ng ng alcohol. Pinapahina yung utak. Pero susunod na lang yan. Yung gamma aminobutyric acid kasi, yan yung parang lipids or fatty kung sa utak natin ba, fatty nutrients. Siya nagpapahina ng takbo ng utak, kumbaga nagpapakalma, parang anesthesia nga, kumbaga anesthesia sa katawan, sa mga nerves. Pero sa utak, ibang niya, ibang chemical niya, gamma aminobutyric acid. Natin yan, kumbaga gagamitin natin sa yung yung organic herbal organic compound siya. Kumbaga siya, contrast sa alcohol, parang adaptogens siya. Alam yung adaptogens, yung tinitake mo, tumitibay ka. Samantala sa alcohol, pag take mo, humihina ka, para kang parang crush, parang sa coffee. Pag inom mo ng almost 6 hours na, pag inom mo after 6 hours, wala na yung katawan mo, parang lantang gulay yan. Pero yung naman, adaptogens from organic yun, hindi ka magka-crush, kumbaga smooth lang siya, smooth and steady. Ang energy mo parang walang spike, hindi nagbaba taas tapos biglang bumaba, bagsak. Yun, straight line lang, ganun lang. Hindi masyadong malakas, hindi masyadong baba, pero constant ba, walang walang spike ba, diba yan?
Yun lang kasi ano, ay apply ko yan. Yan kasing ano ko, sabi daw nila advocacy, pero passion na yan. Nakita mong ang iba naghihirap na, kaya i-apply mo lang. Yun, sasabihin kang ano, minsan sinasabihan ka na, uy, sama na yung mga ano diba? Ang dala kung ikaw mag-retire ka, yung 5 million mo, kaya mo yan i-ano, i-sustain sa yung ano, sa effect ng ano, alcohol. Take toll naman yan, ano, mag-take toll yan sa ano, early late life mo. Iba is marami yung sakit, yung CKD, yung kidney nagbigay makakain ng masama, wala na, piang, simiplat. Iba naman hindi na ma-filter yung ano, dugo. Yan, dialysis. Magkano bang dialysis? Every week, 1,000, di ba? 1,000 yan. Yung naipon mo, doon mo lang na ano, kaya yan ang 5 million mo. Ha? Yung sa hospital, nagpila pa yan. Antay ka pa ng oras mo. Nakakainip kayo magantay sa hospital. Nagpipila kayo. Buti lang maraming machine ngayon. Kung isa lang o dalawa, ang pasyente is 20. Yung iba ayaw na nga magano dialysis kasi ay nako. Kaya ngayon pa lang ma-forecast mo na yung dapat na ano, iwasan at gagawin mo. Yan, yun ang advantage ng human, may ano, ma-foresee mo. So man tayong AI, nag-ano lang yan, sunod lang yan sa tao. Efficient and effective sila, pero ano, under sila sa ano ng tao, direction. Kaya sige guys, 15 minutes lang muna tayo, baka maputol bigla. Ang ano sa gut health is mahaba na topic yan. Uy, madali lang. Okay. Okay. Swampy. Ang topic sa ano, gut health is, di ba yung stomach natin is maraming ano yan, microorganisms, lactobacillus ba yan, iba, kung ano pa ba yan. Yan yung tumutunaw sa mga pagkain. So yan, kumbaga yan yung ano ng katawan natin, yung mga worker. Sila yung nag-process ng ano kinakain natin. Pag tulog tayo, yan, busy yan sila. Galinis ng mga ano yan, mga pagkain sa tiyan, tinutunaw, ganoon. Alam nyo ba na ano yan? Almost 2,000, over 2,000 yung ano yan, yung klase na yan. O ba mga ano yan, tawag yan, pero marami na yan, 2,000 over 2,000. Dyan, kung 2,000 yan, almost ano yan, about 3 kilos daw yan sila sa kadami ng ano. Meron tayong iba, large intestine. Dyan sila namamahay sa large intestine.
Pagdaan dyan, tinutunaw talaga yan nila. Hala. Kung ikaw nauubusan na ng microorganism sa katawan, hindi matunaw yung pagkain mo pa. Iba nga merong mga yung maninipis na yung nila, yung gastrointestinal tract nila. Dati may kapitbahay akong ganyan hindi niya lang sinasabi masama na yung lagay niya pala, yung niya, yung magbawas siya, may may yan, red blood yun na palang indication na manipis na yung niya, baga leaky gut ba, yun yung tinatawag na leaky gut. May time na hindi ka matunawan, parang impatso ba, bawas ka, puro lang tubig, parang ganun siya. Tsaka yan siya ba, yung pati yan, taba sa tiyan, makikita yan yung visceral fats. Meron pa yung saibo, hindi yung sibo saibo, common sa yan, mga nagainom, tapos meron silang hindi nila alam na meron infection na yung nila, small intestine. Yan yung saibo. Kahit anong jogging siguro parang hindi siya mawala. Dapat yan, take ka ng antibiotic, tapos fiber na ang ipalit mo para yung mga infections na bacterial infection matanggal. Yan yung saibo. Sa yan, tawag yan, ang saibo is small intestine bacterial overgrowth. Yan, dapat na nasa large intestine sila, umabot sila sa small intestine. So yung small intestine naga-bloated yan, lumalaki yung population nila dyan. Kaya yung iba parang sabi lang, parang hangin, may hangin dyan ko, panuhot, bakterya pala yan, tumubo na sa sa tiyan, kaya dumami na. Natural na natin natural natin na digestive lang is nasa large intestine, mga 3 kilos ba yan yung 2,000 na microbacteria, 2,000 plus o 3,000 na na klase yan sila iba-ibang function, iba-iba yung tinutunaw nila, mga pagkain nila. Maabot din sila ng 2 o 3 kilo. Kasi yung large intestine natin, parang abot yan ng 2 meters yan, almost 2 meters. Yung namamahay diyan 2,000 to 3,000 na na uri ng bakterya. Maabot yan sila mga 2 kilos rin. So yan, kung magka-infection ka, pati yung mo, small intestine mo, kaya SIBO is small intestine bacterial overgrowth. Yun siya, malaki yung tiyan, parang kahit hindi busog, kahit gutom, malaki yung tiyan. Ganon.
iba rin yung ano, yung sa atay na taba. Mataba yung atay. Visceral fat, ganun. Kasi yung pag-process ng alcohol, mahirapan yung atay. Yung alcohol hindi na masala, magiging taba. Yung liver mo nagiging taba siya. Magkaroon siya ng scar, kumbaga ano tawag doon, yung liver cirrhosis. Pangit yan eh. Aabot yan sa ano, yung mga spleen mo, up to. Kaya mayroong mga tao na mahina, mababa yung hemoglobin count. Kasi yung atay, yung ano nila, spleen ba yun? Yung kumo-convert at kumbaga nagalinis ng dugo mo. Kumukuha ng nagasiparit ng taba at ano. Sandali, tawid tayo sa ilog. Okay. Yung taba hindi naman ano, ma-process yan. Nag-stuck na lang sa ano, atay. At yung tawag na ano yun, kulang sa hemoglobin count, ano na, yung internal organs mo wala nang ano, function kasi na ano, nabalda sa ano. Yan, alcohol kasi ang ano, tinutunaw, hindi na ano, mga palyado ba, hindi makagawa ng red blood cells. Kaya meron mga tao na ano, tinutughungan, kulang sa hemoglobin count. Kaya kumbaga nahubas na ba, kumbaga sa ano, sa balon wala nang tubig na dumadaloy, nahubas na, tughungan. Hirap yun pag hindi ka nag-exercise, hindi talagang gagana. Dapat active ang katawan mo, ha? Kaya